we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde kina GMA Zamboanga Station. 5 ka miyembro sa usa ka magbanay sa Cagayan de Oro City ang patay human nga nasunog ang ilang panimalay. Apan niyang gisusi ang lugar, nakita sa otoridad nga dunay posibilidad nga gipatay ang mga biktima una nasunog. Ani ang report. Ay kipensa kay ang wire, hulog ang wire sa ilang linya. Pasado alas 8 sa gabi, adlong Martes, nabulabog ang mga residente sa sitio Sumpong, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Human miulbo ang usa ka dakong sunog sa lugar. Gilayon kining girespondihan sa kabumbiruhan kung asa miabot sa first alarm ang sunog. Napakgang ang kalayo pasado alas 10 sa gabi. Apan sulod sa balay nga nasunog, napalgan ang 5 ka mga patayng lawas sa tao nga nalakip pagkasunog. Ang mga biktima mao ang magtiayong Meljen Galpo, 31 anyos, asawa ni ini nga si Manilin Galpo, 30 anyos, ilang mga anak nga si Yolem Galpo, 7 anyos, og Jojo Galpo, 4 anyos, og si Maggie Ipanes, 25 anyos, nga igsuon ni Manilin. Sanglit active crime scene pa ang kining lugara. Nagpadayon ang investigasyon nga ginahimo sa kabumbiruhan uban na pod ang PNP aron masuta kung unsa bagayod ang nahitabo dinhia, kung namatay bagayod ang mga biktima tungod sa pagkasunog sa ilang balay o kung gituyo bagayod sila pagpatay. Sanglit, adunay mga ebidensya nga makita diri sa lugar nga nagtudlo nga posibleng gituyo ang pagpatay sa mga biktima. Susama na lamang ni ining usa ka buhok sa tawo nga nalambod dinhiya sa usa ka tanom. Dool sa fire scene, makita ang mga nagpasad nga dugo, ingon man tsinelas nga daw nabiyaan. Makita sab ang porma sa yuta nga daw murag adunay giguyod sa lugar. Ana-ana sa punerarya ang mga patayng lawas sa mga biktima ug mismong si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy ang mibisita aron hinabion ang mga nahibiling banay. Sigon sa mayor, sa gubangon na sa LGU ang pagpahiluna sa mga biktima. Dimando sab sa mayor ang paspas nga solusyon ug investigasyon sa kaso. Ang amahan ni Manilin ug Maggie daling miabot sa Cagayan de Oro gikan sa Camiguin Island. Hilabihan kuno ang ilang kahikurat sa nahitabo. Sanglit wala kuno sila'y nabalang kabikil sa ilang mga anak. Kurat kayo. Bago pagod mi nagtawag text anang mga alas 7. Wala na siya nagbalos dayon pag alas 8 kay kada alas 8 man ang monitor sa iyang bata. Ang magulang na may nagtawag na ako nga nasunog ang balay. Karon, padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan kung arson ang nahitabo o namatay gayud sa sunog ang mga biktima. Sa pagkakaroon kami, napami sa nagid mi aning number 1 namo nga aspect nga gitutukan sa pagkakaroon tungod lagi sa mga nakita dito sa fire scene nga mga kadudahan but mao lagi sa pagkakaroon kanatanan na mga pulos mga pagduda. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Bansalan, Davao del Sur ang gibaha diin usa ka balay nga duol sa sapa ang natala nga naanod. Samtang gibaasab ang pipila ka lugar sa Baloi, Lanao del Norte. Ano ang report ni Argil Relator?
Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa sapa, ubos sa tulay sa kilometer 82, Barangay Marber, Bansalan, Davao del Sur, nakanka na ang yuta nga pundasyon sa tulay. Kini atul sa kusog nga ulan sa lungsod, Martes sa hapon. For the first time, perting kusuga gid ni. Abot hapit na maabot ang hanging bridge. Pertisab kusuga sa tubig baha sa sapa sa Eco Park sa samang barangay. Grabe ba agad? Balik. Sa video nga kuha sa residente, makita ang kapaspas sa pagdagayday, ingon man pagdako sa tubig baha sa laing sapa sa Bansalan. Busa, wala unay ipaagian ang steel bridge aron malikay sa disgrasya. Wala na oy, nisulod na oy. Duwa o, kusog na kayo dito o. Sa laing video, nilapaw na ang bulog sa tubig baha sa sapa. Hinungdan nga, nisulod na ang tubig sa kabalayan sa Barangay Poblasyon 2. Bungkag na dito, bungkag na. Sa laing anggulo, tataw nga daw nagkusukuso ang tubig baha sa sapa nga nagsumpay sa Nia Dam. Samtang padulong na mungitngit, daw dagkong balod na ang tubig ni ining sapa tungod sa kakusog sa sulog. Mipadulong sab ang milapaw nga tubig sa gulayan sa palengke sa lungsod kung asa na nga basa na ang mga sinakong gulay. Busa, iyahay og luwas ang mga manindahay sa ilang mga baligyang produkto aron dili maabtan sa baha. Tataw sab ang nagaguros nga dakong tubig baha nga midagayday sa Nia Dam sa Barangay Managa. Actually, ang ulan, moderate to heavy siya. Nag-start sa mga 3 p.m. Pero dili mo siya ingon anak ka, ingon anak ka kusog ang ulan. Dili lang po siya sa baba, sa upland. Wala pa kaayo mga ang sa upland diya kay makita mo gud mo sa mga monitor, sa mga CCTV sa taas. Sa upland na mo ba ang barangay ito? Ang Tania, nakita na mo, nikusog siya mga 4, nasa around 4. Sumala sa MDRMO, dunay usa ka balay nga naapil kaanon sa sapa sa Barangay Marber ug nahugma ka kusina sa Poblasyon 1. Maayo na lang kay walay naangin sa pagbaha ug mihubas sa sabdayon pagkagabi ang baha. Ang barangays nga most affected yun where Barangay Altavista, Eman, Marber, Clarin, Poblasyon 2 and Poblasyon 1. Ang mga 6, total of 6 barangays. Pipilasab ka mga dalan sa Baloi, Lanao del Norte ang gibaha ato sa kusog nga ulan adlong Martes. Sa video, daw dagat na kining National Highway sa Sitio Payawan tungod sa tubig baha. Pipilasab kuno ka mga gagmayng sakyanan ang na-stranded sa lugar. Sumala sa PDRMO Lanao del Norte, wala hinuoy na tala ang nasamdan ato sa pagbaha. Dali rasab kuno nga mihubas ang tubig baha. So tanang tubig dito sa gikan sa Kalingangan Pantar, baba diha nga highway. So yung kung gina siya ng gabaha diha basta na ikusog nga ulan. Mo ni info sa MDRMO. Pero no damage man na siya nga may tabo kay wala affected nga mga balay din hanggatita. Sumala sa pag-asa, resulta kini sa trough o extension sa LPA. For the next 3 days, mahimo natang makasinati og generally fair weather na mga partly cloudy to cloudy with mga isolated nga mga pag-ulan, kulog, kidlat tungod sa localized thunderstorms. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Samtang trough sa mong LPA ug localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Ulay na matikdan ang LPA 810 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Sumala sa pag-asa, ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo ug posibleng mahimong kabahin sa bagyong Bolaven nga anaa sa gawa sa nasud. Posible sab nga mukusog ang bagyo apan dili kini makaapekto sa panahon sa nasud. Samtang paday makaapekto sa nasud ang trough o extension sa LPA ug localized thunderstorms sa dakong bahin sa nasud lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang kusog nga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao. Busa magbantay sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Usa ka lalaki nga giingong nag-amok og nanigbas og tao, kritikal, human gitabangan og kulata sa pipila ka mga residente sa Zamboanga City. Ang insidente
nakuhaan og video. Ani ang dugang detalye. Nakuhaan og video sa usa ka residente sa Zamboanga City ang pagpangulata sa usa ka lalaki Martes sa hapon sa Sitio Pook, Barangay Kabaluay, Zamboanga City. Sa video, makita ang usa ka lalaki nga nagsuot og green nga sinina nga naglakaw sa kadalanan sa maong barangay nga dunay dala nga sundang. Gilayon kining gigukod sa laing duha ka lalaki og gibunalan gamit ang dalang kahoy. Ya pwede. Alam, hurto na numa. Misulong sab ang uban pang mga residente og gitabangan kini og kulata og gisikad-sikaran. Pwede yan, pwede yan, pwede yan. Pwede yan. Naundang ang pagpangulata, human giuwang sa pulis nga miresponde kauban sab ang ubang residente. Ang maong lalaki nakahiagom og mga bunog sa lawas og samad sa ulo. Gilayon kining gidala sa ospital apan anaa sa kritikal nga kahimtang. Nailhan ang maong lalaki nga si Simplicio Dahili, 47 anyos, taga Payaw, Gintolan, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa kapulisan, saysay sa pamilya sa sospek, duna kuno kini problema sa pangisip. Wala kuno sila nagdahom nga maabot kini sa Zamboanga City. Itong investigador natin, nakausap na rin itong pamilya ng lalaki na taga Payaw, na accordingly inutusan lang nila ito mga ilang days na hindi nakabalik, na hindi nila alam na nakarating na pala dito sa Zamboanga City. And according to them also na itong lalaki nga na medyo may problema din sa pag-iisip. Apan, samtang nag-amok ang sospek, nakapanigbas na kuno kini og usa ka babaeng giilang si Evelyn Empirados nga trabahante sa usa ka bakery sa maong lugar. Gilayon kining gidala sa ospital ug ana-ana sa maayong kahimtang. Habang nagwawala siya, naabutan niya yung isang biktima natin dito banda sa may bakery na isang babae at tinaga niya ito. And yung biktima natin natamaan sa kanyang left arm and left leg. Matod sa kabanay sa tag-iya sa bakery kung asa nagtrabaho ang biktima, ginahuna-huna pa nila kung pasakaan og kaso ang sospek. Base sa iya ha, sir, na ang suspect na murag kumatos naman daw na sa una pag-ingon niya kaso jud kaso, pero pag karon murag man kay ang tao, ang suspect murag naaman diferensya daw ang utog na na lang daw obserbahan pa. Wala pa'y pahayag ang sospek nga padayong ginatambalan sa ospital. Initially, mag-file din tayo ng case against dito sa suspect. Na-coordinate na rin natin yung pamilya ng suspect para at least malaman din nila kung ano yung naging sitwasyon dito sa Zamboanga City. Tinitingnan pa natin yung medical outcome ng medical, and either prostrated or attempted homicide or murder. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mga nindot og mabulok ang mga traditional dress sa kababayen-an sa Zamboanga City nga gitawag nga badyo og maskota gibida ato sa fashion show nga kabahin sa mga aktibidad sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Ano yung report ni Chris Dapitan? Colorful, unique, and elegant. Tuod man, makahingang hagayod kining mga sinina nga gibida atol sa Badyu and Mascota Fashion Show nga kabahin sa mga aktibidad sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Ang Badyu, usa ka pulong nga tawsog nga nagpasabot nga sinina. Mao kini ang tradisyonal nga suot sa mga indigenous tribe sa syudad sama sa Subanen. Samtang ang maskota, ang sinina sa kababayen-an sa Zamboanga City niadtong panahon sa Kastila. Sumala sa City Tourism Office, tumong niini nga mapreserba ang tradisyon ug kultura sa kababayen-an sa Zamboanga. City government of Zamboanga would really want to continue on with the tradition by showing the kind of female attire that our Zamboangueñas used to wear, especially during the Spanish period. And just last year, we launched the so-called Badyu Fashion Show and Competition. You know, in Zamboanga City, we really position our IPs. And this year,
we presented the Subanon tribe. Napulo ka local artists ang nagtigi atol sa fashion show ug sa katapusan midaog sa badyo category ang ginama sa estudyante nga si Al-Rashid Jailani. Samtang ang nakadaog sa maskota mao ang ginama sa fashion designer nga si Sarah Sanson. Iyak talaga ako ng iyak ko kasi di ko talaga alam. Promise. Ito po yung field na gusto ko. Para gusto ko talaga sa ipay-show. Kasi for a long time, matagal ko lang siyang gustong ilabas and now, yun ako. Umiyak po ako, then hinag din ako ng ibang co-designer ko din po na ka-close ko. So very happy po talaga. Nakadisplay karon ang mga hinimo sa napulo ka artist sa usa ka mall sa syudad nga mulungtad hangtod Oktubre 31. Gusto talaga natin na ipakita sa kanila kung ano yung beauty na meron ang Zamboanga City. Beautiful at very unique. Nakakaantig. Ang ganda. Super saya ko at saka nagagandahan ako sa lahat. At saka ako'y bakasyon din dito. Kaya nakikita ko super ganda ng Zamboanga City. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka Surigao nun nga overseas Filipino worker o OFW sa Israel. Gipakita ang ilang safety room karong nagpadayon ang gyera tali Israel ug Hamas. Ani report ni John D. Esteban. Gipakita sa GMA Regional TV sa OFW nga tagagamot Surigao del Sur kinsa nagatrabaho karon isip medical staff sa usa ka ospital sa Israel ang ilahang safety room sa ilahang ginapuy-an sa sentro sa Israel, ang Tel Aviv. Karong nagkagrabe ang tensyon tali Israel ug Hamas. Kanang naipadulong nga kuan kaning rockets, musirina na siya og asang mutugda nga area. So kami pod within 1 minute kailangan mo ka matakbo na mi diri sa kwarto na kuan safety room. Gamatanan sa baga nga bakal ang maong lawak nga suman iya pwedeng makabarog sa kusog nga impact sa pagbusikad. Ano gitawag og kanang safety room, bakal ni siya gawas og sa front and back. Diri ra mi sa loob maglingkod mi og pila ka minuto away hantod nga makita madungog pa namo ang sirena di nimo gawas. Sumala pa nga nabalaka sila sanglit nagkalat na ang mga terorista sa ilahang lugar. Ang nawuridan lang namo nga dili mi pa laag-laag mon kay ang mga terrorist nagkalat man diri sa amoa. Gipahimangnuan na sabdaw sila sa Israeli government nga magpundo og daghang tubig ug uban pang panginahanglan. Giwarningan mi nga mag-stock og tubig, mag-stock o tubig ang i-stock o nya magkuan og mga flashlight kay putulon ang kuryente o ang tubig para ang komunikasyon para maputol sa daw ang mga komunikasyon para dili ma-update ang mga kalaban. Apan luyo ni ini kinahanglan daw nila mo trabaho. Sabay ti katuig na niya sa Israel, nakasinati na siya og mga pagpangatake kaniadto apan lahi ra daw karon. Taliwala ni ini magpabilin gihapon sila sa Israel sanglit anaa dinhi ang ilang panginabuhian. Sumala sa OWA 11 nga 24/7 ang ilahang hotline alang ngadto sa gusto, mangayo og assistance alang sa ilang mga pamilya o kabanay nga naipit sa gera tali Israel ug Hamas. We have our 24-hour hotline diri sa Pilipinas kaning 1348. So pwede mo tawag ang mga pamilya. So gina-encourage actually ang pamilya nga manawag para makabaluta kung kinsa dito ang pangitaunon kung dili ma-account nga naa dito sa shelter or sa mga sa embassy kung wala gani sila dito so para at least makabaluta kinsa pa dito ang mga OFWs nga wala pa na account. Sa listahan sa OWA kapin 24,000 ka Pinoy ang anaa sa Israel. Apan wala pa batino kung pila ni ini ang taga Davao Region. Hinuon sa karon wala pay nangayog assistance kanila. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Patay ang usa ka 72 anyos nga babae sa General Santos City human kini nabanggaan og tricycle samtang nagtabok sa pedestrian lane. Patay sa ang tricycle driver nga nakabangga human giatake sa kasing-kasing. Ani ang report ni Abby Caballero. Dinhi sa pedestrian lane sa Magsaysay Santiago intersection, Barangay Dajianga South, General Santos City. Nabanggaan og tricycle ang 72 anyos nga si Igluseta Payas pasado alas 2 sa hapon ni adtong October 9. Nadala pa kini sa ospital apan namatay kini paglabay sa pipila ka oras tungod sa serious physical injuries. Gila ang tricycle driver nga nakabangga nga si Ruben Quiñanola, 64 anyos. Mabilis talaga siguro kasi kita mo naman yung pagkabangga, fatal talaga. Apan samtang anaa sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit Jensen ang nakabangga nga tricycle driver, kalit matod pa kini nga nalipo. Dinala din doon sa opisina. Ganda pa naman ang kondisyon, pero nakita natin parang problemado siya. Kaupo doon, nahulog lang sa may upuan niya. Inatake na sa puso. Daling gidala sa ospital ang tricycle driver. Apan alas 8 sa gabi isa samang adlaw, namatay kini. Nahulog daw siya sa lingkuran niya, pero gi-check up pa sa doktor. Ang heart attack. Gani sumala sa igsuon sa driver, naundang na daw kaniadto og pamasada si Ruben dihang nagsakit kini. Ug Mayo karong tuiga lang kini mibalik og pamasada. Kanang maumanjoy ilang panginabuhi. Pero na-aksyon siya kasakit ining mga years sa 22. Naundang siya pamasada. Nya karon balik na pod siya. Samtang wala na mihatag og pamahayag ang banay sa nabanggaan. Wala pa sab settlement ang banay sa mga nalambigit sa disgrasya. Subling pahimangno sa otoridad, Mag-ingat sa pagmaneho, wag yung kaskasero. At sa mga natin, sa mga pedestrian naman, na dapat yung gamitin natin yung back to basic, yung stop, look and listen bago tayo tumawid doon sa mga daan. kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipasinunggan ang usa ka sundalo sa Tagum City human niini gigukod o gidakop ang snatcher nga mitangag og 30,000 pesos nga pambayad unta sa hospital bill sa usa ka inahan. Ato siyang ilaylahon sa report ni Kent Abrigana. Not all heroes wear capes. Mao kini ang gipamatud-an sa 29 anyos nga sundalo. Human nga way kadlok niini nga gigukod ang snatcher nga mitangag og 30,000 pesos nga pangbayad unta sa hospital bill sa usa ka inahan sa Tagum City. Meet Private First Class Jonel Perdido, usa ka Tagumenyo o gunom ka tuig na nga sundalo sa 10th Infantry Battalion. Saysay ni Jonel, off-duty siya niadtong tungura aron magpa-check up sa iyang anak nga gihilangtan. Kauban ang iyang asawa nga buntis sa ospital sa Tagum City. Dihang aduna kini nadungog nga babae nga nangayo og tabang. Paglingi na ko sir sa left side na ko sir, naaman dito ang nahitabo nga pag hablot atong snatcher sir. Paglingi na ko sir, wala na nako nakita ang kawatan, kato na lang ang babae sir nga na-snatchan ni habol siya sir. Gigukod matod pa ni Jonel ang kawatan hangtod sa nakaabot sila sa usa ka subdivision og dito na niya kini nadakpan. Sir mo to sir, dayon na lang pug dagan. Kumbaga nisulod na lang sa kunhuna sir, bahala na ni. Kay ako sir, naagi ng po kawat sir, baka duha ka bisis na. Sa video makita ang suspect nga nakahapa ug nakahikot ang kamot. Dayon kini nga gidala sa kapulisan. Sumala sa inahan nga si Lorife Ulip. Dako ang iyang pagpasalamat kang Jonel. Ilabi pa nga pambayad niya ang 30,000 pesos para sa hospital bill sa iyang anak nga babae. Giday gustab sa 10th Infantry Battalion. Busa, gihatagan kini og Bronze Cross Medal sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro niadtong Lunes. Pinapakita lang po natin na kung gaano ka disiplinado and kung gaano ka determinado no, sa kaniyang sa kaniyang tungkulin ang ating kasundaluhan. No? Bilang isang sundalo talaga sir, pag may kuan sir, pag
nangayo jud og tabang sir, siyempre sir, dapat talagang tumulong sir para hindi lang para sa sarili, para sa kapwa-tao din sir. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka senior citizen ang patay human mahaybol ang gimanehong motorsiklo niini sa Davao City. Patay diha dayon ang 61 anyos nga si Rolando Bakay nga taga Pigkawayan, Cotabato Province. Sa investigasyon sa Balyok Police, gilata sa motorsiklo nga gimaneho sa biktima ang bypass road bangkal padulong sa Davao Bukidnon Road sa dihang pag-abot sa kanto Keith Williams, Barangay Katalunan Pequeño, natumba sa road pavement ang motorsiklo hinungdan nga nabunal ang ulo sa biktima sa gutter. Gisulian pa kini og tabang sa medical technician sa Central 911 apan gideklara kining patay na. Parayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang hitabo. Mga kapuso, 75 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.